Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Naku po, parang trending yata si Manny Pacquiao ngayon. Opo mga kabibig, mga rallyista sa Jensen na di umano ay sabi dito sa post ha, nabasa ko kabibig ha. Kamuna, sabihin ko ha. Ito, yung mga hinire ni Pacquiao na rallyista sa Jensen, Duterte sinisigaw. Tinanggap lang pera pero Duterte pa din ang sigaw. Partido ni Pacquiao na PCM Jensen at mga makakaliwang grupo na sentro nagkaisa laban sa mga Duterte. Pero bakit Duterte ang isinisigaw? Nako po, eto pala mga PCM pala ito ni Manny Pacquiao sa Jensen mga kabibig. O ito kabibig ha, panoorin natin ang video at matatawa ka talaga. Kasi ang mga tao doon, pumunta lang para mag-join ng rally, pero sa puso nila, Duterte. O, ito kabibig ha, panoorin natin ang video na ito para alam natin kung ito kita nyo kabibig ito, nabasa nyo na ba? Nabasa nyo, iplakihan natin. Yan watch till the end. So, pakinggan natin ang video na ito kung ano ang laman mga kabibig. Let's watch this video. Wait muna ha, ano natin sa number 1. Okay? Let's... Sa mga tao na ginakot si Duterte. But Duterte was given due process. Ginakot siya nga may warrant of arrest dito sa Dahig para panubagon sa mga krimen na iyang gihimo. Kamaayon, nabuya, kamaayon. Justice for AGK victims, jail Duterte. Ito yun ha. Unya, kining atong mga opisyal sa siyudad. Karon naga-depinsa sa due process ni Duterte. Ito namang mga opisyal natin sa Jensen. Dinidepinsahan si Duterte na wala daw due process. Karon, gikan niya atong 2016. Nga grabe ang kipatay dinhi. Wala siya due process. Duterte ang sinigaw. No regret, no surrender, no Duterte! No Duterte! No regret, no surrender, no Duterte! Halaka yun mga kabibig, nakakatawa lang talaga. Kasi nag-rally sila pero yung mga sumasama, Duterte ang isinisigaw. Kalerke naman yan. Binayaran daw sila ng 300 pesos para makisali. Tinanggap lang nila pero Duterte pa din ang sigaw. Footage care of Brigada News Jensen. Binayaran pala sila ng 300 pesos. Nalerge naman, ito man sabi, sa sobrang hirap po ng panahon, tatanggapin ko talaga yan, sasama ako sa rally, pero sa puso ko talaga, Duterte. Ito pa masasabi. He may be killed thousands, but he saved millions. Proud and solid Duterte here. Diba? Yun ang mga komento mga netizen. Tama si Miss Cathy Binag, yung pagiging addict, choice nila yon. Yung pagiging kriminal, choice din nila yan. Kaya deserve nila kung ano ang kinatnan ng buhay nila. Pero yung biktima ng addict, yung ni-rape ng addict, hindi nila choice yun. Gusto lang nilang mamuhay ng masaya, payapa at tahimik at walang pangamba sa kalsada. Pero ngayon, ginugulo na ang taong bayan. Kaya mo yan, taga Jensen, ilabas nyo ang totoong laman ng puso nyo, Duterte. Ang konti lang pala ng sumali sa sa rally nila from Meljo Alcans. Kulang-kulang pala yung bayad Oy, sabi naman. Ang sabi sa kanila para kay Tatay Digong pero di sinabing laban kay Tatay Digong. Ang isinisiga ng mga tao, Duterte. Pahiya ang kampo ng Bangag Marcos. So yun kabibig. Ano pala to? Partido ni Pacquiao pala ang tawag dito ang nag-organisa ng rally na iyon.
Oh, partido ni Pacquiao pala. Kaya konti lang ang sumama. Nako, kayo talaga ha. So, eto kabibig, may nakita akong video dito. Ito Marcos admin mas maraming inuutang kumpara sa Duterte admin, sabi ng isang ekonomista. So, ito ang video mga kabibig na nakakawindang, nakakabahala kasi mas maraming inuutang daw si BBM kumpara kay Duterte noong nakaupo sa pang Duterte. So ito kabibig, manood tayo ha. From Pulso ng Bayan. Nire-base mo na under kay Marcos Jr. Nasa itaas pa rin siya ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, talagang mas marami ang dinadagdag ni Marcos Jr. sa ating stock ng pangungutang kaysa nung panahon ni Pangulong Duterte noong first 30 months in office. Sa kabila po ng mataas na utang natin, no? Halaga ng utang natin na nanatili pa rin manageable, kumbaga, itong utang natin at habang sinusuportahan nga yung pang-ekonomiya yung pag-unlad natin. Pero paano ito makakaapekto naman doon sa yung pangkalahatan, no? Makakatulong sa ating ekonomiya kasi ang purpose na bakit umutang tayo para mapunduhan yung mga programa, hindi ho ba mga public programs at mga proyekto. Pero paano pa ito makakatulong din sa may ROI, may return din? Paano makakaapekto sa ating ekonomiya? Pero tandaan din natin, Jade, pag tayo nangungutang, nagbabayad pa tayo, Jade, ng mga inutang ng mga nagdaang gobyerno, nagdaang administration. So yan yung tinatawag natin debt servicing. At yung debt servicing na yan kumakain yan ng isang significant porsyento ng ating budget. No? Na sana nakalaan na yan sa mga social programs ng ating gobyerno, nakalaan na yan sa mga infrastructure project, and yet nagagamit lang siya pang bayad ng mga utang sa mga nagdaang panahon. Kaya nga ideally, Jade, ang dapat na estratehiya ng ating gobyerno is bagamat mangungutang pa rin tayo, pero dapat yung pangungutang natin pababa na ng pababa. So paano mo magagawa yan? Magagawa yan sa pamamagitan ng pag-increase ng government revenue, either through pag-improve ng collection or pag-increase ng taxes. So normally, yung pag-increase ng taxes, hindi yan popular sa tao kasi nga ayaw ng taong bayad ng buwis, napupunta lang sa corruption, di ba? Correct. Ang ginagawa dyan usually is ini-improve nila yung collection side of things. No? Mag-improve nila yung internal revenue collection. At pag yan yung nangyari, na-improve nila yung kanilang internal revenue, and at the same time, nakahanap sila ng mga efficiencies within the expenditure side ng budget. So, ibig sabihin niya, may possibility na lumiliit yung ating budget deficit, yung kakulangan ng gobyerno sa kanilang paggastos. And in fact, the reason why kaya tayong humihiram palagi, kaya tayo nangungutang, is palagi tayong merong budget deficit, Jade. Laging kulang yung paggastos, kulang yung revenues na nakukuha ng ating gobyerno versus sa kanilang gastos, kaya nangungutang po ang ating gobyerno. At kapag na-narrow down po natin, napapaliit po natin yung deficit na yan, yung chances o yung propensity nating mangutang sa hinaharap, posibleng lumit na. Correct. So yun yung dapat na gustong i-achieve ng ating gobyerno. Yun po yung dapat na gawin nila. Wala namang ginagawa ang gobyerno natin, puro Duterte na lang, ay naaway ang mga Duterte. Di ba mga kabibig? So sana magbigay ng solusyon ng ating gobyerno ngayon. Di ba? Mas marami palang inutang si Marcos kumpara kay Duterte, tapos confident si Marcos na makapabangon muli at tinatawag na bagong Pilipinas. May bago pa ba ang Pilipinas? May bago ba sa Pilipinas? Diba? So yun ang kabibig ang ating Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.